Hello, good day. Welcome to Business Taxes. Ngayon pa lang, I want to congratulate all of you dahil nakarating ka na sa portion na ito, meaning natapos mo na yung first half ng subject natin, yung donors and estate tax. Those are the transfer taxes. And now, dito na tayo sa pangalawang kalahati, second half ng ating subject, which are the business taxes. So, ano nga ba muna ang business tax? Ngayon, I assume na tapos na natin yung income tax kasi sa curriculum, mauuna yung pag-aaral ng income tax bago yung business and transfer taxes. And let's put into comparison yung business tax at saka income tax para mas maintindihan natin kung bakit ba nahihiwalay pa yung business tax, yung konsepto ng business tax doon sa income tax. Okay? So, magdodrawing muna ako. Imagine this is a line, no? A line. A not very straight line. Yan. No? So, this is the process, no? Okay, we're talking about business here. So, business process. Yan, business process. Ito, yung end, no? Yung end. So, itong ibig sabihin na linya natin. Halimbawa, ito yung simula ng business, no? Simula ng business. And then, going forward, no? Conduct of business, diba? Kasi ito yung dulo. Ito yung linya to, yung end. Yung income tax, dito. Okay, dito. Yung pinag-aralan mo income tax before, dito yun sa dulo. Why? Kasi yung income tax, Tagalogin natin, buwis yun sa kita. Okay? Buwis yun doon sa kita in the conduct of business. So, yung income tax, yun yung buwis na ipinapataw doon sa kalalabasan. Okay? Ng negosyo mo. Siyempre, yun yung end mo eh. Yun yung dulo mo. Yung kita na binuwisan, yun yung resulta ng proseso mo at yun yung nilalagyan ng buwis doon sa income tax, no? So, dito sa portion na to, lagay na natin dito yung income tax. Yan. Now, naiisip mo na, di ba? Naiisip mo na itong portion na ito, ay yung pertaining sa business tax. So, sir, ano ibig sabihin nun? In other words, ganito. Yung income tax, pinag-aralan natin yon bilang mga estudyante ng accounting para malaman natin kung magkano yung buwis na ipinapataw doon sa kinita. Okay, doon sa resulta ng conduct ng business. No? And with regards naman sa business tax, ito, aaralin natin yung mga buwis na ipinapataw during the conduct of the business. Again, during the conduct of the business. Bali yung income tax, reliant yan. Okay? Doon sa kalalabasan nung business. Kung kumita man siya o hindi. And yung business tax naman, reliant ito doon, okay? Doon sa pag-conduct ng negosyo. Okay? Regardless kung kumita man yan o hindi, nag-conduct ka ng negosyo, there is business tax. And with regards naman sa income tax, kung wala kang kinita, basically, generally, wala kang bubuwisan kasi wala kang kinita. So, we have 3 types of business taxes na may encounter natin sa mga discussions natin. Okay? Yung second half natin, dito magpo-focus dito sa tatlong ito. First of which is the value-added tax. Okay? So, familiar na tayo dyan, di ba? Nakikita natin sa resibo yan, nababasa natin yan, naririnig natin sa balita, or VAT. Okay? Next is the percentage tax, and the last is the excise tax, no? So, in that order, yan yung i-discuss natin na business taxes. Which means, we will start with the value-added tax or VAT. So, let's define VAT. Okay? Define muna natin. So, what is it? Also known as VAT, a consumption tax placed on a product whenever value is added at each stage of the supply chain from production to the point of sale. Okay, this is the definition by the Investopedia. Again, it is a consumption tax na ipinapataw daw, placed sa isang produkto on a product kapag
Okay? Kapag nadadagdagan yung halaga o value ng isang produkto, okay, ng isang produkto sa bawat stage ng supply chain. Okay? From production, mula doon sa ginawa, hanggang doon sa consumer. In other words, kapag daw ang isang produkto, okay, ay ipinasa-pasa, okay, sa membro o sa mga stages, sa mga individual o grupo na parte ng supply chain at nadadagdagan yung value ng produkto na yun, yun yung ipinapataw na buwis para doon. Etong VAT, familiar na naman sa atin kahit non-accounting students. Alam na yung konsepto ng VAT kasi na-encounter nga natin to almost on a daily basis. Pero lagyan natin ng diagram, mag-drawing tayo para mas maintindihan natin yung konsepto ng VAT. No? So, mag-drawing tayo ng isang bahay dito. Structure. Okay? Lagyan natin ng corp. Yan, kasi negosyo siya. So, isang may negosyo. Let's say na this is a manufacturing or a merchandising business. So, ang isang negosyo, mga kailangan yan. Okay? Ng mga supplies, mga inventory, 'di ba? Para gagamitin doon sa production or bilang ibebentang mga produkto. Yan. So, may papasok, no? Papasok inward. May mga papasok na produkto. Tapos dito, sa corp natin, sa corporation natin, magkakaroon siya ng improvements, no? So, ipoproseso niya yun. Kung raw materials yun, supplies yun, gagamitin niya sa manufacturing process. 'Di ba? Kung merchandising naman, though technically walang nai-improve, no? Walang nai-improve kasi i-resale lang naman. Pero from the wholesale, nagiging retail siya, no? Mas nagiging available sa mga consumer. And then, yung mga produkto na ito, okay, lalabas yan. No? Lalabas. Kasi ibebenta na hindi niya naman i-haul yan. So, dito, no? Dito natin makikita yung presence ng VAT. The moment na magpasok, okay, the moment na magpasok ng produkto doon sa negosyo, may pinapataw na buwis. Dito, may VAT yan. Okay, may VAT na pinapataw. The moment na ilabas niya yung produkto, okay, regardless kung sa ibang kumpanya man yon na gagamit nun sa kanilang production or sa end users, meron pa ring VAT yun, no? May VAT pa rin yun. So, sabi nga natin, ang VAT ay yun sa proseso. So, this is a type of business process, diba? Proseso to ng isang kumpanya, ng isang negosyo para kumita sila, yung proseso. So, yung pagpasok ng mga produkto, pinapatawan ng VAT, at yung paglabas ng mga produkto, pagbebenta, ay pinapatawan din ng VAT. And nakita natin na meron dalawang klase ng VAT dito, no? Sa papasok ng mga produkto, okay, at doon sa palabas. Okay, so alam ko may idea ka na kung ano to, di ba? At yun ay ang input at output VAT. Okay, input and output VAT. Dalawang klase ng VAT, input and output VAT. Balikan natin yung drawing natin kanina. So dito, sabi nga natin, una may papasok na mga produkto, no? Ito, may papasok na mga produkto. Papasok doon sa isang negosyo. Okay? So papasok, input 'yon, diba? Input. So tinatawag na input VAT yung VAT na ipinapataw doon sa mga purchases, sa mga binibiling produkto o serbisyo na papasok sa isang kumpanya. At yung palabas naman, okay, palabas, outgoing. So output VAT ang tawag natin dito, no? Kasi yung output VAT, yun yung ipinapataw doon sa mga produkto na palabas na, okay, serbisyo na palabas na nire-render o binebenta ng isang kumpanya. So pansin natin, no, na pinapataw doon sa produkto or serbisyo. Kasi baka isipin mo, sir, ito, papasok siya. Papasok. Oo, papasok nga. Kasi kaso, baka isipin mo, sir, di ba, kung papasok ang isang produkto dito or serbisyo na bibili ng isang kumpanya, ng isang entity, palabas naman yung pera. Siyempre, babayaran mo yun.
So sir, hindi ba output yun? At dito naman sa kabila sir, oo, palabas yung produkto, no? Pero papasok yung pera. Kasi syempre sir, tayo magbebenta. No. Kasi baka maguluhan ka. Ang VAT ay pinapataw doon sa daloy ng produkto. Daloy ng produkto o daloy ng serbisyo kung papasok man sa'yo or manggagaling sa'yo, hindi doon sa bayad. Maliwanag tayo doon, ha? Yan, so burahin muna natin to kasi baka maguluhan ka pagka binalikan mo. Burahin natin. Yan. So, ang sabi nga natin, di ba? Ito ay isang proseso, business process. So, kung si entity o si kumpanya, nagpasok siya ng produkto, no, na yun ay pinroseso niya, at yun ay ilalabas niya para ibenta. So, ang ibig sabihin nun, at malamang, no, malamang, sigurado tayo, na yung halaga ng mga produktong ito, okay, yan, or peso, ay mas maliit, smaller, kaysa sa halaga, okay, ng mga produktong ito. Siyempre, bakit ka magbibili ng produkto tapos ibebenta mo sa mas mababang halaga? So, bibili ka ng produkto, i-improve mo, okay, or pagagandahin mo kung pwede, kasi ibebenta natin sa mas malaking halaga. Kaya, kung mas maliit ang halaga sa papasok, mas maliit din yung kaakibat na VAT nun. Okay? At kung ibebenta mo naman sa mas malaking halaga, mas malaki ang magiging VAT nun. Ngayon, ito na yung kalalabasan nun. Okay? Siyempre, yung output VAT, diba ikaw yung nag-render ng serbisyo dito or nagbenta ng goods? Diba? So, kung ikaw yung nagbenta, papasok sa ito. Okay? Pumasok sa yung VAT, binayad sa'yo. Diba? At yung input naman, ito yung sa mga binili mo. Tama, diba? Tama. Yan yung mga binili mo. So, bumili ka ng goods, bumili ka ng serbisyo, nagbayad ka. So, palabas na pera. Ang sabi nga natin, yung output palaging mas malaki kasi hindi tayo magbebenta ng palugi. Okay? So, kung magkano man yung output VAT mo, ito yun, magkano yung VAT na pumasok sa'yo dahil sa pagbebenta mo, ibabawas mo dun yung VAT. Okay? Ibabawas mo dun yung VAT na binayad mo. Kasi bumili ka ng produkto or serbisyo. Okay? At kung ano man yung halaga na sasobra sa output VAT kesa sa input VAT, ayun yung tinatawag na VAT payable. So, in other words, okay, nagbenta ka, mas malaki yung VAT nun kaysa dun sa VAT na binayad mo noong bumili ka. Kaya may babayaran ka. Okay? So, lagyan natin ng example yan. Meron tayong dalawang character. Ay, tatlo pala. Si Mr. A, si Mr. B, at si Mr. C. Yan. So, unang bullet natin, Mr. A sold a product to Mr. B with an output VAT of 12. Yan. So, si A, nagbenta kay B. Output VAT na 12. Output. Kasi, binenta ni A. Pero, ang pagre-recognize ng output at input ay relative doon sa individual. So, in this case, yung 12 is an output VAT of A. Pero, it is an input VAT of B. Tama? Kasi papasok kay B. Pero isang transaction lang yun, ha? Ito lang yun. No? So, yan. And our second bullet, the same product na kay Mr. B was sold to Mr. C with an output VAT of 15. Again, this is relative. It is an output VAT with regards to B. Pero it is an input VAT with regards to C kasi papasok na sa kanya. We're talking of the same product, okay? Regardless man kung ni-resell lang ni Mr. B yun or kanyang in-improve. O, sabi nga natin, hindi ka bibili tapos ibebenta mo sa mas mababang halaga. Okay? Para kasi hindi ka kikita nun. Kaya, obvious naman, kasi same rate lang naman di ba? Same rate lang ang input or output VAT. Nagdi-differ lang yan doon sa
tinatawag natin na tax base, no? So kung ito 12 at ito 15, ay 12 and 15, no? So mas malaki yung halaga dito kasi mas malaki yung VAT at mas maliit ito kasi mas maliit yung VAT. So yan, 15 yung output VAT ni Mr. B. Output niya is 15. Okay? Tapos, ang input niya naman is 12. So, ang kanyang payable is 3. So, anong mapapansin natin sa VAT? Okay. Sabi nga natin, VAT is the tax doon sa proseso. Okay, sa pag-conduct ng business. So, kung napapansin mo, yung VAT, hindi yan binabayaran mismo ng entity. In this case, hindi siya binabayaran ni Mr. BY. You see, yes, nagbayad tayo ng 12. Nagbayad tayo ng 12 to acquire those products. Okay? Pero we also received 15. We also received 15 when we sold those products. So, even though we paid 12, okay, we paid 12 sa input, we receive 15. And though yung sobra na 3 is babayaran mo sa gobyerno, yan yung VAT payable mo, no? So yung 12 na offset pa din na recover. So one observation about VAT is the VAT is always paid by who? In this case, sino nga ba nagbabayad? Kung si C, bebenta niya pa rin to kay D. At sabihin na natin 19, no? Sabihin na 19. Di mare-recover din ni siyan. So, ang VAT, ang nagbabayad po niyan ay ang end user, ang consumer. If we assume na si D ay hindi naman isang negosyante, okay, hindi niya bebenta yung produkto, rather for his own or her consumption, siya yung magbabayad nun. Siya yung magsa-shoulder ng VAT nun. Kaya, kung maririnig mo sa balita, okay, kaya naging familiar sa mga tao ang VAT kasi maraming nagrereklamo tungkol sa VAT. Kasi kahit na ang daming pinagdaanan ng produkto, ng isang serbisyo, ng isang produkto, ang VAT nun, lagi ang mag-shoulder ay yung end user. Kung sino yung pinakadulong gagamit at hindi niya ibebenta. Now, balikan muna natin itong simpleng formula natin, no? So, yung output VAT, bawas natin yung input VAT to arrive at the VAT payable. At itong VAT payable na ito po yung kailangan bayaran ng isang taxpayer sa gobyerno. Now, alamin muna natin, sino ba? Okay? Sino ba yung mga liable dito sa VAT payable na ito? Sir, bumili ako sir sa grocery nung isang araw, sir. May nakita akong VAT. Ibig sabihin, sir, nag-purchase ako ng produkto. At yung VAT na yon, iyon yung input VAT, sir. Sir, may input VAT na ako. Ibig sabihin pa nun, sir, liable na ako sa VAT payable. Well, binenta mo ba yung produkto? Baka naman for personal consumption mo yun, di ba? So, ibig sabihin, kung hindi mo siya binenta, wala kang output VAT. Ibig sabihin nun, wala kang VAT payable. So, check na tayo doon. Baka kinabahan ka kasi isipin mo magbabayad ka na ng VAT. Sir, reseller po ako, sir. O may sari-sari store po kami, sir. Ibig sabihin, sir, yung mga produkto na yun, binenta namin. Ibinenta namin yung mga produkto na yun, sir. So, ibig sabihin po ba nun, sir, may output VAT na kami, sir? And liable na kami dyan sa VAT? Well, in that case, meron muna tayong isang criteria na dapat, okay, ma-fulfill bago natin masabi na ikaw ay isang VAT liable taxpayer. At iyon ay ito. Okay? So, those only who are VAT registered are subject to VAT. Ganun lang kasimple yun. Kailangan VAT registered ka para masubject ka sa VAT. Yes, ang pagiging VAT taxpayer ay nire-register. Okay, kailangan pong i-register sa BIR yan para makonsider ka as someone who is liable to pay VAT. Okay?
So, sa dulo na yung mga administrative provisions, basta tandaan mo, okay, na para maging liable ka sa VAT, generally, kailangan ikaw ay VAT registered. O, nalaman mo na kailangan VAT registered. Baka isipin mo, kailangan mo agad pumunta sa BIR, pinakamalapit na BIR para mag-register ka as VAT taxpayer. Okay, vatable person. Meron pa rin tayong qualification dyan. Paano ka mako-consider or paano ka magiging VAT registered? May requirements pa po tayo dyan. Ito yon, no? So, if you are a seller of goods, okay, dapat ang gross selling price mo, or kapag ka naman ikaw ay seller ng services, ang gross receipts mo sa huling 12 buwan ay mahigit 3 milyong piso. So, computein mo na yung bang sari-sari store nyo, lagpas 3 milyon ang kita sa loob ng isang taon, okay, fiscal year. Ikaw ba bilang isang reseller, lagpas ba sa 3 milyon yung nabebenta mo, yung halaga ng nabenta mo sa loob ng 12 taon, huling 12 taon? No? So, kung hindi naman lalagpas ng 3 milyon, again, exceeded 3 milyon, no? So, hindi ka liable sa VAT, hindi ka kailangan maging VAT registered. Or kung hindi naman lagpas ng 3 milyon, there are reasonable grounds to believe that GSP, gross selling price or gross receipts, for the next 12 months will exceed 3 million. Sa unang criteria po natin, historical data po. Kung noong nakaraang 12 buwan lumagpas ng 3 milyon, VAT registered ka na dapat. Kailangan mo po nang magpa-register. At kung hindi naman lumagpas yung historical data mo, no? So, kung ini-expect mo naman na lalagpas ng 3 milyon yung kikitain mo sa susunod, okay, sa susunod na 12 buwan, kailangan mo na rin magpa-VAT register. And syempre, may last tayo dito. Third bullet. Kahit pa hindi lumagpas sa 3 milyon yung kinita sa loob ng huling 12 buwan at hindi rin lalagpas sa 3 milyon sa susunod na taon, kung gusto mo, no problem. No problem. So, yan po, yung mga tatlong pwedeng nagpa-VAT register, no? Or kailangan magpa-VAT register. Kapag ka lumagpas ng 3 milyon yung benta sa huling 12 buwan, kapag lalagpas ng 3 milyon yung benta sa susunod na 12 buwan, at kung gusto mo. Okay? Kung gusto mo. Okay, so balikan natin. Define na natin yung VAT. Okay? Define na natin kung paano gumagana yung VAT on its simple manner. Okay? Generally, ganun gumagana yung VAT. Define na rin natin kung sino ba yung liable sa VAT. Yung mga kailangan ma-VAT register. Now, yung mga transaksyon ng mga vatable persons na yun, vatable individuals na yun, anong mga transaksyon nila? Yung subject to VAT. Ito, tatandaan mo. Ito yung general rule pagdating sa mga transaksyon na subject to VAT. Let me read it for you. All bless GS in the course of trade or business is subject to VAT except 109. Lagi mong tandaan to. Okay? This is the simple definition of what transactions are subject to VAT. All blessed GS in the course of trade or business is subject to VAT except 109. So, disclaimer lang po, this is not my idea. Itong presentation na to, this is not my idea. Okay, so, all, lahat. Okay, lahat. Bless, this is an acronym, bless. No? So, letter B stands for barter. Barter. Okay? L stands for lease. Lease. E stands for exchange. Okay, exchange, palitan. S stands for
sale. Okay? Barter, lease, exchange, sale of GS. G stands for goods. Okay? S stands for services. In the course of T, trade. T for trade. B for business. Okay? Is subject to VAT except 109. Okay? So, kumpletuhin natin. All barter, lease, exchange, sale of goods or services in the course of trade or business is subject to VAT except 109. Ulitin natin. All barter, lease, exchange, sale of goods or services in the course of trade or business is subject to VAT maliban sa 109. Ngayon, naiisip mo na, sir, ano yung 109? This is section 109. Okay, of the tax code. Section 109 of the tax code. And sa 109, it lists what are the transactions na exempt sa VAT. Okay? Kaya nilagay except 109. Kasi kung ano yung mga nakalagay sa 109, yun yung hindi subject to VAT. Pero kapag hindi nakalagay doon, all barter, lease, exchange, sales of goods or services is in the course of trade or business is subject to VAT. Now, ito yung gusto kong maintindihan mo. Okay? Doon sa tatlo na business tax na pinakita natin kanina, VAT, percentage tax, and excise tax. Yung VAT and percentage tax, magkamukha yun. Okay, magkamukha yun. Pero yung VAT, that is the general rule. Okay? Sir, what do you mean by general rule? Kasi ang definition nga ng VAT ito all barter, lease, exchange, sales of goods or services in the course of trade or business subject to VAT except 109. Ibig sabihin, lahat. Okay? Lahat ng barter, lahat ng lease, lahat ng exchange, lahat ng sale, lahat ng yon. Okay? Na goods or services in the course of trade or business is subject to VAT. And yung percentage tax kasi, it is an exemption. It is part of 109. No? So, pagka nakakita ka ng business, pagka nag-isip ka ng isang business, no, sale of goods or services, generally, subject to VAT yun. Unless it will fall under the 109 as amended. Okay? So, kasi personally, nung nag-aaral ako, nalaman ko na yung VAT, nalaman ko na yung percentage tax. I thought, percentage tax is the general rule. Hindi pala. Kasi percentage tax, hindi siya all VAT lang ang nagsasabing all. Okay? Kasi ang percentage tax, it is a very, exhaustive list ng mga transaction lang na subject to VAT. Ay, subject to percentage tax. Pero itong VAT, ini-state niya lahat unless otherwise stated. Okay? So, VAT is the general rule. Huwag kang malilito. Now, lahat ng general rule merong exemptions. Okay? So, kapag hindi pasok dun sa general rule natin, isang transaction, ano pa rin yung mga transaction na subject to VAT? Dalawa lang. Importation. And pangalawa, services rendered by non-resident foreign persons, even if isolated. So, kahit na hindi sila engaged in trade or business, yung kanilang services is subject to VAT. Ang importation, kahit na hindi siya barter, lease, exchange, sales, in the course of trade or business, kahit na hindi in the course of trade or business, subject to VAT pa rin yun. Ngayon, alam mo na kung sino yung mga liable sa VAT, kung ano yung mga transaksyon na liable sa VAT. Now, ang tanong naman is paano natin ipe-present yung mga transaksyon na liable sa VAT as vatable. Okay? So, ang pinakamalaking evidence para masabi mong vatable transaction na isang transaction is yung invoice o yung resibo OR. Okay? So, invoices and receipts shall clearly indicate
that the entity is a VAT taxpayer. Okay? Kung VAT taxpayer yun, dapat nakalagay yun dun sa resibo. VAT registered. At syempre, makikita mo yung amount ng VAT dun sa resibo. And dapat, yung mga invoices and receipts na yun ay registered with the BIR. So, heads up lang po, yung mga resibo, invoices po na yan. So, maraming nakasulat dyan. Kung mapapansin mo, pagka bumili ka sa isang, kahit sa fast food lang mapapansin mo, ang in-order mo lang naman, Coke float, magkano lang yun, pero ang daming nakasulat. Kasi that is compliance with the law. And kasama na po doon yung mga registration with the BIR, authority to print, no? So, dapat yung mga details na ito, which is andun sa resibo, ay present para ma-indicate kung ang isang transaction ay subject to VAT. Ngayon, ano na yung halaga? Okay, saan na tayo mag-i-impose ng VAT? Anong halaga na yung pagpapatawan natin ng VAT? And dito, mahati na tayo sa dalawa. Okay, kasi sabi nga natin, all bless GS. GS, goods or services. So, hati natin yon. Una sa goods, una sa services. GSP or gross selling price, yung tax base natin, okay, for sale of goods or properties. Okay? Sale of goods or properties. Ang definition nito, it's the total amount of money or its equivalent which the purchaser pays or is obligated to pay the seller in consideration of the sale, barter, or exchange of goods or properties, excluding VAT but including any applicable excise tax. Okay, so Tagalogin natin, So, total amount. Okay, total amount. Kabuuang halaga daw na babayaran nung bumili. Okay, babayaran nung bumili or nabayaran niya, binayaran niya doon sa nagbenta para doon sa transaction na yun. So, tandaan mo nabayaran na or babayaran pa lang. Okay? At yung GSP na to, tax base, since ito pa lang yung pag-i-impose natin o paglalagyan pa lang natin ng VAT, excluding VAT yan. Diba? Kasi papatawan mo pa lang, syempre wala bang VAT excluding. Pero, it includes daw any applicable excise tax. As of now, ang definition natin ng excise tax is yung exercise na sinasabi ko dun sa discussions ng transfer taxes. And that pertains sa classification ng tax, which is the exercise of right. Okay? Pero dito, sa business taxes, i-expound natin yung kahulugan ng excise tax. So, excise tax ay yung buwis na ipinapataw sa mga specific na products or services. Ipinapataw saan? Ipinapataw sa mga special or sa mga specific na products na deem ng government na lagyan. No? So, dito hindi na siya classification, rather ay isang klase ng tax or specific tax na ipinapataw sa mga produkto. Though magkakaroon tayo ng ibang discussion para dyan, bigyan na rin natin ng example. If you remember, siguro 2 or 3 years ago, or maybe more, basta recent lang yun, nagkaroon tayo ng tinatawag na sin tax. Yung sin tax, yun yung pinapataw sa buwis na sa mga produkto na deemed na unhealthy ng government. So, pinatawan ng buwis yung sigarilyo, pinatawan ng buwis yung mga alak, pati mga sweetened beverages, tumaas yung presyo. Kaya tumaas yung presyo dahil dun sa excise tax. So, yun yung isang klase ng excise tax. So, yung tax base para dun sa mga sale of goods or properties. Paano tayo mag-a-arrive doon sa gross selling price? So ito yun, Ito yung formula natin. So, gross sales, ito yung gross sales mo. Diba? Less natin yung sales discounts and sales returns and allowances. Parang basic lang, to arrive at the net sales. Yan, net sales. Tapos, if there are any excise tax doon sa produkto mo, lalong-lalo na kung ang produkto mo ay alak o sigarilyo, di ba? Manufacturer ka, idadagdag mo yun dito.
para mag-arrive ka sa gross selling price. Okay, so simple lang, no? Gross sales, bawas po natin yung sales discount, bawas natin yung sales returns and allowances to arrive dun sa net sales. At yung net sales, dagdagan natin yung excise tax kung meron, para mag-arrive tayo dun sa GSP or gross selling price. So, lagyan po natin ng example. Okay, si Mr. Yu. Let me read it for you. Mr. Yu is a manufacturer which one of its output is product 9. The cost of production for this is 120,000. The excise tax for product 9 is 10,000 pesos. The operating expense attributable to product 9 is 30,000 pesos. And Mr. Yu's desired profit for product 9 is 90,000 pesos. We've read the problem. No? Given naman yung formula pero yung figures ay hindi. So, if you want to try it for yourself, please pause the discussion, okay, to give yourself some time na sagutan on your own. Okay, so sagutan na natin itong example natin si Mr. Yu. Okay, again, si Mr. Yu daw ay may produkto na product 9. Ang cost of production daw nun ay 120,000. So, when we mean by cost of production, ito yung mga direct materials, direct labor, okay, and yung mga other overheads. Okay, tapos yung product 9 daw na yun ay may excise tax na pinapataw ang gobyerno. So, hindi natin alam kung anong product yun, kung anong klaseng produkto si product 9, pero nasabi daw dito, yung product 9 ay may excise tax na nagkakalaga ng 10,000 para sa lahat ng yon. Okay? And then, si Mr. Yu daw ay may operating expense na attributable to product 9 na 30,000. No? So, bukod doon sa cost of production, meron pang operating expense na attributed doon sa product 9. Other overheads to, siguro. No? And si Mr. Yu, yung sa produkto niya, gusto niya na kumita ng 90,000 para doon sa product 9. Siguro iniisip mo, sir, bakit parang ang komplikado naman yung example mo? No? So, kasi gusto nating i-reflect dito, no, na ang gross selling price is yun yung presyo ng isang produkto na gustong ibenta ni manufacturer, okay, or nung kung sino man, para ma-recover niya yung lahat ng kanyang ginastos. Okay? At para ma-cover nun yung excise tax na ipinapataw sa produkto na yon. No? So, cost of production. Kano yung cost of production natin? 120,000. So, 120,000. Yan. 1.6. Yan. Tapos, merong attributable operating expense si product 9 na 30,000. Lagay natin dito. Okay. Yan. Tapos, okay, ang gustong kita ni Mr. Yu to sa product 9 ay 90,000 pesos. No? 90,000 pesos. Tapos, yung product 9 ay mayroon daw excise tax na nagkakalaga ng 10,000 piso. Okay? Yan. So, pag-add natin, ang ating gross selling price or GSP is 250,000 pesos. Now, I want to reiterate kung ano bang ibig sabihin ng GSP. Yung gross selling price, okay, ay yung presyo ng produkto. Okay, kapag binenta mo na. Okay, at yung presyo na yon, dapat nagre-reflect yon ng una, kung magkano mo ginawa yung produkto na yon. Siyempre, gumawa ka ng produkto, yung cost nun, ng paggawa ng produkto na yon, dapat ma-recover mo. So, cost of production tsaka operating expense. Kaya kasama yan kasi gusto natin ma-recover. And syempre, kung magkano yung gusto mong tubo, bakit ka magbebenta nang wala kang tutubuin? Kaya nandyan yung desired profit mo. 'Di ba? And syempre, kung merong excise tax, isasama mo. Syempre, ipapasa mo sa consumer yan. Bakit ikaw yung magbabayad on your own ng excise tax? Hindi ganun yun. Business taxes, VAT, tsaka itong excise tax, nagbabayad yan, consumer.
Okay? So, ipapasa mo sa consumer yan, kaya isasama mo dun sa halaga na ibibil mo kapag binenta mo na. Kaya ito na yung gross selling price. Okay? Malinaw tayo sa definition at kung anong meaning at inclusions ng GSP, no? So, yung 250,000 po na ito ni Mr. Yu, na gross selling price niya ng product 9, includes, okay, kung magkano yung ginastos niya para dun sa produkto, para gawin yon, kung magkano yung gusto niyang tubo o kitain sa produkto na yon, at kung magkano yung excise tax na pinataw ng gobyerno doon sa produkto na yon, para hindi niya babayaran on his own, rather ipapasa niya sa consumer yung excise tax na yon. And this gross selling price, GSP, okay, ay yung papatawan natin ng VAT. Ito na po yung magiging tax base natin, no? So, syempre, alam mo na ang VAT ay 12%, no? So, yung gross selling price po, i-multiply natin by 12%, no? Para yun yung magiging VAT. No, 250K times talaga 12% is 30,000, no? So, ito po yung magiging VAT. Add po natin para mag-arrive tayo dun sa halaga na babayaran ni buyer, which is 280,000 pesos. So, kung mapapansin mo, no, ang bigat pala ng VAT talaga. Imagine, yung gross selling price, okay, yung gross selling price, 12% nun yung VAT. 12% nun yung VAT. Tapos, ito, kung ano yung excess, ito yung, di ba, pagka binenta ni Mr. Yu, ito yung output VAT niya, di ba? Kasi ito yung produkto niya eh. At kung magkano man yung input VAT niya, yung excess nitong 30,000 over input VAT, yun yung i-remit. No? Let's say na ang output niya is 30. Ang input niya is 20. Say lang let's say 20. Yan. Ang payable niya is 10. Yan. Etong 10, i-remit niya kay government. Diba? Pati itong excise tax, i-remit niya kay government. Diba? So, sabi nga natin, ng excise tax, ang VAT, ang OPT is business tax, in the conduct of business. So, ito yung tax na yun, business tax na yun. And, yung income tax, dito papasok yun. Diba? So, ang laki no, ang laki ng buwis. Though, example lang ito. So, makikita natin na talagang walang takas. Dun sa conduct ng business, sa pagbibenta mo, may VAT ka na. May excise tax ka pa. Tapos, yung kinita mo, may income tax pa. Diba? So, ang amazing talaga ng taxation. Now, let's give into another example. Mr. Yu pa rin. No? So, let me read the problem for you. Mr. Yu has another output in its operations, which is product 10. This product has gross sales of 600,000 pesos. Sales discount availed by the customer and sales returns and allowances for the same period is 70,000 pesos and 30,000 pesos respectively. Again, if you want to try the problem for yourself, simple lang naman. Please pause the video. Nandiyan na naman yung formula. Okay? Now, let's answer it, no? Meron daw another product si Mr. Yu, which is product 10. Ang gross sales niya is 600,000 pesos. Yan. Kung kanina, dun sa may cost of production pa tayo, nag-12 tayo doon sa kung ano yung mga figures or mga amounts na china-charge ng isang business sa mga consumer, no? So, yung kanina kinumpute natin, parang representative na siya ng gross sales, no? Representative na siya ng gross sales. Isipin mo na ganun, na yung GSP natin kanina yung gross sales, no? It just so happens na in this case, meron tayong mga transactions after na nung sale, which is yung sales discounts and sales returns and allowances. Yung sales discount daw na na-avail ay 70,000. Okay? At yung returns daw ay nagkakahalaga ng 30,000. Yan. So,
may nakita ka dun sa formula, excise tax, no? Ang sabi natin, hindi naman lahat ng produkto or serbisyo ay nilalagyan ng excise tax. No, si product 10 ba meron? No? Wala. Diba? Kasi si product 9 lang kanina yung meron. So, if any, dagdag natin. Kung wala naman, wala tayong ilalagay. No? So, magkano po yan? No? So, 600,000 ang gross sales mo. Pero, nagkaroon ng discount na worth 70,000. At nag-return yung customer na 30,000 pesos. So, 600,000 minus 100,000 is 500,000. So, 500,000 yung GSP mo. No? Kung wala nito, ang gross sales mo at GSP mo ay isa. Pero kung meron, mag-iiba yan. Diba? So, 500,000, yun na po yung magiging tax base natin. 500K times 12%, no? 60? 60,000. 60,000. So, idagdag po natin yung 60,000 sa 500,000 to arrive po tayo doon sa amount na babayaran ni customer, which is 560,000. Doon sa example natin kanina, sa example natin na ito, product 10, nandun sa pinakailalim, yung amount paid by the buyer, to be paid by the buyer. No? So, ito yung invoice price. Tawag na invoice price. Okay, kasi yun yung babayaran niya. Pero, ito, makikita mo yan, naka-breakdown doon. Na yung GSP niya is 500,000, tapos i-impose na 12% na VAT para mag-arrive dun sa invoice price. Siyempre, kapag ikaw pumunta ka sa grocery, lahat na naman ng mga products doon, di ba? Lahat na ng presyo na naka-indicate doon may kasama ng VAT. Siyempre, alangan naman pupunta ka sa grocery. Tapos pagdating mo sa counter, akala mo 1,000 lang yung bibilin mo. Tapos, saka palang i-impose ng VAT doon sa counter. Hindi ka na mag-grocery doon. Magugulantang ka doon sa babayaran mo, no? So, dito pa lang, ituro na natin. Kung ikaw napunta ka sa grocery, ito yung binayaran mo. Gusto mong alamin kung magkano. Okay, kung magkano yung VAT ng binili mo. No? So, ito po yung formula natin dyan. Yung amount na inclusive ng VAT, i-multiply mo dito sa figure na ito. Yan, 12 over 112. So, 560,000 times 12 over 112 is 60,000. No? So, 60,000 yun yung VAT. So, kung gusto mo makuha yung VAT doon sa invoice price, no? Kung makuha yung VAT, kapag yung figure is inclusive of VAT, kapag sinabi sa problem na yung figures, okay, yung halaga, yung presyo ay inclusive na ng VAT, multiply mo by 12 over 112 para makuha mo yung VAT for that amount. Yung 12 over 112, fixed na po yan. No? So, multiply by 12 over 112 to get the VAT. In this case, 60,000. Now, meron tayong dalawang klase, okay, ng transaction or sale of goods or properties na subject to VAT. No? So, generally, dalawa, actual sales and transaction deemed sales. Yung actual sales, literal na sale. Kapag ka nagbenta ka, yun na yun. Okay? Subject to VAT na yun. If you are subject to VAT. Okay? Pero meron tayong tinatawag na transaction deemed sales. Yung mga transaction deemed sales kasi, yun yung hindi naman talaga sila actual sales, hindi sila literal na sale. Pero they are still deemed to be VATable. So, this is an exhaustive list lang naman, no? Konti lang naman ito. Una, transaction deemed sale. Transfer, use, or consumption not in the course of business of goods or properties originally intended for sale or for use in the course of business. Transfer of goods or properties not in the course of trade or business can take place when VAT-registered person withdraws goods from business for personal use. So, Tagalogin natin. Kapag daw ang isang produkto na originally intended to be used in the course of business ay ginamit hindi para sa business,
So let's give an example. Halimbawa, ikaw ay isang grocery store owner, no? Tapos nagutom ka, pumitik ka ng merienda dun sa store nyo, no? So kahit na hindi yun binenta sa isang customer, at kahit na hindi yun hindi yun sale, no? Hindi siya actual sale kasi kinonsume mo na bilang isang business owner. So subject to VAT yun. Okay? Next, the distribution or transfer of inventory to shareholders or investors for their share in the profits of a VAT registered person. Okay, so kapag ka daw yung inventory, no? Halimbawa, isang merchandising company, imbis na dividends, cash yung ibigay sa mga shareholders, no? Ang binigay is yung mga goods na dapat intended for sale in the business. So, yung mga goods na yon is subject to VAT. Next, kapag ka naman yung mga goods na intended for sale in the course of business ay ginamit as payment sa mga creditors para sa mga utang, yun ay subject to VAT pa rin. No? Next, consignment of goods if actual sale is not made within 60 days following the date such goods were consigned. Halimbawa, ganito. Punta ng SM or kahit anong mall, no? Makikita mo yung mall, ang dami niyang items, no? Ang dami nilang produkto. Kung iniisip mo na yung mga produkto na yun, lalo na yung nasa department store, ay produkto ni SM, inventaryo ni SM, nagkakamali ka. Kasi ang diskarte po ng mga department stores ay consignment, no? Alam mo naman na siguro ang consignment, no? Ang consignment, halimbawa, si mall, meron siyang department store at ako isang retailer o isang brand owner, papakonsign ako ng product kay department store at si department store po, siya po yung magbebenta ng produkto na yun para sa akin, no? So, bakit ganon? Syempre, kung malaki yung network ng department store na yun, mas madali niya imebebenta ko, lalo na kung small brand lang naman ako. And bibigyan mo na lang ng komisyon si department store sa pagbebenta niya ng produkto. Now, dito daw, sa VAT sales, it is a transaction deemed sale kapag ka daw nag-consign ka, tapos, hindi na benta yung produkto na yun within 60 days. No? So, kahit na hindi na benta, pero 70 days nang naka-consigned o naka-consignee yung produkto mo, nako, subject to VAT na yan. Next, retirement from or cessation of business with respect to inventories of taxable goods as of the date of such retirement or cessation. So, ano bang mga example nitong retirement from or cessation, no? So, we have two examples here. Una, yung change of ownership of business. And when we mean by change of ownership of business, halimbawa, ang isang sole proprietorship, okay, ay in-incorporate, no? Ginawang corporation. So, yung transfer na yon ng goods or properties from dun sa sole proprietorship papunta dun sa corporation, kahit na same lang rin naman yung mga tao, same owner lang din naman. So, subject to VAT yun. And then, another example pa is, halimbawa, merong isang partnership, no? Nag-dissolve yun. Tapos, nag-create ng panibagong partnership, pero yung mga inventory nun mapupunta doon sa panibagong partnership. So, yung transfer ng goods na yun is subject to VAT. Ngayon, naiisip mo na yung VAT is based doon sa tax base, GSP. Baka naiisip mo na dayain, mandaya. Bababaan ko na lang yung GSP na i-report ko para mababa lang rin yung tax base ko, para mababa yung VAT na babayaran ko. So, be warned. In case of transactions where the gross selling price is unusually lower than the actual market value, the Commissioner of Internal Revenue will determine the appropriate tax base. So, wag na subukan dayain kasi kapag ka masyadong mababa and very dubious na yung GSP mo, itataas yan, okay, ng BIR doon sa
actual market value at yun yung i-imposean nila ng VAT. Problema para sa yun. Bakit? Siyempre, nung nag-transact ka, binabaan mo yung GSP mo, mababa yung siningil mong VAT. Mababa yung output VAT na charge mo dun sa consumer, di ba? Pero tinaasan nung BIR yung output VAT mo. Ibig sabihin, ikaw yung magpupuna nung kulang na yun. Ikaw pa yung abonado. Yung kanina, GSP, gross selling price, para sa sale of goods or properties yon. Okay, ngayon, punta na tayo dito sa sale of services, which is gross receipts naman, ang tax base or GR. Okay? So, let's define GR first, no? Total amount of money or its equivalent actually or constructively received during the taxable quarter for the services performed or to be performed for another person, excluding the VAT, plus any amount charged for materials supplied with the services and deposits applied as payments for services rendered and advanced payments. Balikan mo kanina sa GSP. Ang sabi nun, yung which the purchaser pays and is obligated to pay. Ibig sabihin yung kanyang nabayaran at ang kanyang babayaran. Dito naman, yung mga actually or constructively received lang. Okay? During the taxable quarter for the services performed or to be performed. Received. Ibig sabihin, yung mga babayaran pa lang sa'yo, hindi kasali. Okay? So, tandaan mo na, kapag ka sale of goods, yung mga natanggap mo na at matatanggap mo pa lang. Okay? Accrual basis. Kasama yung receivables. Pero dito, sa sale of services, actually or constructively received pa lang. Yung actually received mo, ang ibig sabihin niyan, yun talagang mga binayaran sa'yo. At ang ibig sabihin naman ng constructively received, okay, kapag ka yung pera daw, or yung consideration, ibinigay doon sa control ng pagbabayaran. For example, kung ikaw yung isang negosyo, binigay na sa'yo yung pera under your control na pero hindi pa siya necessarily part of the payment. Like, deposits, no? Dineposit na yung pera sa bank account mo and walang restrictions. So, constructively received na yun. Part na yun nung vatable base mo. And the part daw doon sa mga amounts na actually or constructively received for the services, idadagdag mo daw doon yung mga amount charged for the materials supplied with the services. Okay? At yung mga advance payments. So, ito, deposit, sinabi na natin kanina. No? So, yung charge for materials supplied, yan yung mga materials na ginamit mo in the conduct ng services mo. No? So, syempre, hindi ka naman magko-conduct na talino lang or knowledge mo lang. Kailangan mo ng mga supplies kasama yun. Diba? Tapos yung mga advance payments daw. Okay? Pagka nagkaroon ng advance payments. So, you see, ang dating kapag ka sale of goods or properties, accrual basis. Kasi, kahit yung receivable mo pa lang, subject to VAT na. Pero kapag ka naman sale of services, cash basis. Diba? Kasi hindi kasama dito yung utang pa sa'yo, yung babayaran. Kailangan yung mga nabayaran na either actually or constructively received. So, this is our formula to compute the gross receipts. No? So, una, the cash received, actual or constructive. Add natin yung mga advance payments. No? Advance payments. And then, add din natin yung mga materials charged for the service. Pag pinag-add natin lahat yon, we will arrive at the GR or gross receipts, which is our tax base. Okay, so let's give an example para dito sa sale of services. Okay, let me read the problem for you. Maker's Constructor is a building contractor. One of its contracts has a total amount of 5 million, which represents the labor and other charges, excluding the cost of materials. On the client's first payment, it included 40% of the contract price and 15 million for the cost of materials. The amounts are exclusive of VAT. Again, nandito na naman po yung formula.
So if you want to answer it on your own, please pause the video. Kung hindi naman, so let's move forward. So ang sabi, on the client's first payment, it included 40% of the contract price, no? So yung contract price daw is 5 million and 40% nun ay binayaran na nung kliyente. So 5 million times 40% is 2 million. Oops. Masyadong malaki. Okay, ulit. Yan, 2 million. And then, amount charged for materials. And dito, 15 million, no? So we add 15 million. And meron bang advance payments? Wala. Meron bang deposits? Wala. And remember yung deposits, those are applied as payments for services rendered, no? So anyway, so dalawa lang, yung mismong contract price and yung amount for materials. So yung total payment niya is 17, no? Total charge 17. VAT rate natin na 12%, no? 17 million times 0.12. So ang ating output VAT is 2,040,000. Yung 2,040,000 na yan, i-add natin sa 17 million to arrive doon sa total cash collected na 19,040,000. Okay. So, yung premise ng GSP at GR, almost the same. Basta tatandaan lang natin yung mga exclusions, no? And tatandaan natin yung general rule na kapag ka sa GSP, yung amounts na nakolekta at kokolektahin pa lang. Pero dito naman sa GR, yung mga nakolekta na actually or constructively received, plus those charges for materials, deposits applied as payments for services rendered, and advanced payments. Let's go on to another example, no? Makers Constructor pa rin. One of its contracts has a total amount of 50 million, which represents the labor and other charges, including the cost of materials. Dito kasama na yung cost of materials. Kanina dun sa nauna, iwalay. The payment terms is 20% down payment before the start of contract. On the first month, the client again paid 10 million even if the percentage of completion is only 10%. The amounts are exclusive of VAT. Okay, so we have our down payment. The payment terms is 20% down payment daw before the start of the contract, no? So 50 million yung total contract price, and then 20% nun is 10 million yung down payment. Oops. Yan, 10 million. Now, nagkaroon ng additional payment daw, okay, na 10 million even if the percentage of completion is only 10%. So, ano ito? Advance payment or deposit? Advance payment, no? So, nakalagay naman dun sa atin na advance payment kasama dun sa mga amounts received. Balin the total payments is 20 million, no? Yung total charge times 12% natin para dun sa VAT to arrive dun sa 2.4 million na output VAT. I-add natin yung 20 million to arrive at 22,400,000. Sir, hindi ba lugi yung customer na chinarge mo na agad siya ng VAT, tapos hindi pa naman tapos yung services mo, diba? So remember na it's a matter of time lang naman eh. Regardless naman kung babayaran mo or hindi, babayaran mo pa din, no? So dito, though nagbayad na agad si client ng 22,400,000 and 2.4 na yung output VAT ni Makers Constructor. So, babayaran niya rin naman yun at the very end kapag ka natapos yung kontrata. So, it's a matter of time, not matter of how much. Simple lang, no? Simple lang. Basta tatandaan natin yung the sale of goods is to accrual while the sale of services is to cash basis. So, what are the vatable services, no? Types of vatable services, no? Ito listed to sa tax code. Medyo, though not necessarily exhaustive, pero it enlists what are the types of services na subject to VAT. First is construction and service contractors. Yan, no? In example natin yung construction kanina. Service contractors, different kinds of services. Halimbawa, sale o service niya is
pagpatay ng mga pests sa opisina, no? So, yun, kasama yun, service. Next is warehousing services, no? Kapag may warehouse ka, tas pinaparenta mo para sa mga ibang businesses para dun sila mag-store ng kanilang inventory. Next, lessors or distributors of cinematographic films. Next is persons engaged in milling, processing, manufacturing, or repacking of goods. Okay? Persons engaged in milling, processing, manufacturing, or repacking of goods. Yan, malinaw, di ba? Except, okay? Except palay into rice, corn into corn grits, sugarcane into muscovado and raw sugar. Okay? I-discuss natin yan. Bakit exempted itong mga ito? Okay? Pero ngayon, tandaan mo na kapag daw ang isang business ay engaged in milling, processing, manufacturing, or repacking of goods para sa iba, ay subject to VAT. Except dito sa tatlong ito. Okay? Next, proprietors, operators, or keepers of hotels, motels, rest houses, pension houses, inns, or resorts. So, kapag nakapag-outing na ulit tayo, no? Or nakapag-staycation tayo sa isang hotel, no? Tignan natin kung meron bang VAT yung hotel or resibo na matatanggap natin. Next, dealers in securities and lending investors. So, halimbawa, no, nag-i-invest ka sa stock exchange, tapos meron ka mga platform like Video Nomura, Video Securities, First Metrosec, etc. So, tignan natin yung binabayaran natin doon kung meron ba VAT. Meron, no? Pero, dito, tandaan natin na ang binabat natin is yung service, no, hindi yung goods. So, baka isipin mo, sir, pag bumili kami ng stock, meron pang VAT yun. Paano kapag ang value ng stock namin is 1 million, may 12% VAT? 120,000? Hindi. No? We are imposing VAT doon sa service. No? So, ang merong VAT doon yung compensation, hindi yung mismong stocks na bibilin mo. Proprietors or operators of restaurants, refreshment parlors, cafes, and other eating places including clubs and caterers. No? So, tignan natin yung resibo natin para sa fast food. Kung merong VAT, meron yun, malamang, lalo na kung malalaki. Transportation or contractors on their transport of goods or cargoes, including persons who transport goods or cargoes for hire and other domestic carriers by land relative to their transport of goods or cargoes. Ito pakitandaan. No, pakitandaan. Una, transportation contractors, mga negosyante daw na nagtatransport ng goods or cargoes. At kasama na rin daw dito yung mga persons who transport goods or cargoes for hire. And other domestic carriers by land relative to their transport of goods or cargoes. Tandaan mo goods or cargoes. Bakit? Kasi pagka individuals na yan, persons na yung tinatransport nila, ibang usapan na yan. Okay? At papag-uusapan natin yan sa mga susunod na discussions. Now, kasama ba dito si Shopee kapag ka nagpa-deliver tayo? So, malalaman natin, tignan natin sa mga resibo. Next, common carriers by air and sea relative to their transport of passengers, goods, or cargoes from one place in the Philippines to another place in the Philippines. So, dito, meron tayong specific term, no? Common carriers. So, wag nating mami-misinterpret dito sa pangalawa. Kasi dito, kasama naman dito, by air and sea. Relative to their transport of passengers, goods, or cargoes. Pareho na. Goods or cargoes and passengers from one place in the Philippines to another place in the Philippines. Okay? So, dito, sinasabi sa pangatlong bullet, kapag ka daw nagtransport ka ng mga tao, goods, or cargoes within the Philippines by air and sea. Okay? Dito, by land. Next, sale of electricity by generation, transmission by any entity including National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, and distribution companies including
electric cooperatives. Services of franchise grantees except, okay, so exclusion ito, no? Electric utilities, telephone and telegraph, radio and or television broadcasting, and all other franchise grantees of radio and or television broadcasting companies whose annual gross receipts of the preceding year do not exceed 10 million pesos, no? So, tatandaan yung threshold na 10 million pesos. Franchise grantees of gas and water utilities. Next, non-life insurance companies including surety, fidelity, indemnity, and bonding companies. Next, services performed in the exercise of profession or calling subject to professional tax, and professional services performed by registered professional partnerships. Actors, actresses, talents, singers, and MCs. Radio and television broadcasters, choreographers, musical, radio, movie, television, and stage directors, and professional athletes. So, yun, nakikita ba natin ng mga artista, nagcha-charge sila ng VAT? Yes. No? Malamang more than 3 million yung kikitain nila doon sa loob ng 12 buwan. Yung mga PBA players ba? No? Cha-charge ba sila ng VAT? Oh, sure yun. Professional athletes sila. And more than 3 million ang kikitain nun. Malalaki ang kita doon. Next, other similar services, regardless of whether or not the performance thereof calls for the exercise or use of the physical or mental faculty. So, ito parang general, no? General rule. So, other similar services daw, regardless of whether or not the performance thereof calls for the exercise or use of the physical or mental faculties. If I may add, no, during the pandemic recently, nagkaroon ng parang issue. Nagkaroon ng backlash yung government nung sinabi na lalagyan daw ng buwis yung mga online sellers, no? And I also remember na meron akong nakita sa Facebook stories ko na isang friend ko. Lagi siyang nagrarant na online sellers is ganito, ganyan, ganito, ganyan. Minessage ko siya. You see, marami kasing hindi naiintindihan with regards to tax sa mga tao kasi syempre nga naman, no, kapag ka nababalita na ang buwis mo ay kinukurakot lang, ginagamit lang ng ibang tao para sa kanilang sariling interest, malamang hindi ka magbabayad ng tax eh. 'Di ba? Aayawan mong magbayad ng tax. Pero kasi it doesn't work that way. No, kasi ang pagbabayad ng buwis ay nasa batas. Sinasabi nila na online seller na nga lang maliit. Yes, totoo online selling maliit. Pero kasi we have rules din naman eh, no. So, hindi exemption sa batas sa mga online selling, no. So, kung ang isang online seller, lagpas 3M ang kanyang benta, sale of goods or services, subject to VAT yun. Hindi na kailangan i-state yun. Kasi tatandaan mo, sabi nga natin, general rule ang VAT. All barter exchange or sale of goods or services, kahit online pa yon. Unless expressly stated sa 109. Pero ini-state ba sa 109 na online selling is not subject to VAT? Hindi. Diba? So, if you are online seller, na more than 3 mga yung sale, hindi na kailangan sabihin pa na you are subject to VAT. Kasi hindi na kailangan expressly stated yon, no? Pati sa income tax, no, sasabihin natin na maliit ang kita. Oo, maliit ang kita. Pero generally kasi lahat naman ng income subject to tax. Kahit nga kita mo na galing sa illegal, dapat may buwis yan. Pero syempre wala namang babayad ng buwis sa kinita mo ng illegal. Kinuha mo nga ng illegal, ba't ka magbabayad ng buwis, di ba? So, yun, no? Lahat ng online sellers po, subject po siya sa tax. Regardless man kung income tax siya o business tax. Sir, parang unfair naman nun. Oo, pero meron naman mga safeguards eh. Halimbawa, meron tayong thresholds, no? Pag-aaralan natin yun subsequently. Meron tayong thresholds na kapag yung benta ng isang pagka yung benta, okay, is less than this amount, hindi siya subject to kahit anong business tax. Meron ganon, no? So, kung pasok naman doon, walang problema. Kasi meron naman tayong mga safeguards, meron tayong mga criteria
na pag-iimposan ng tax, no? And wag nating sabihin na dahil pagka kasi sinabi mo na na online seller lang ako, small business owner lang ako, kaya exempt ako sa VAT. Hindi ganon, no? So, sasabit ka nun. Sana pag-aralan natin muna yung batas, yung tax laws, bago natin masabi kung anong klase ba tayo na taxpayer para mas ligtas tayo. Kasi hindi natin pwedeng basta dahilan na sa korte. Lalo na kapag kakaharap mo na yung BIR na hindi, maliit lang naman ako eh. Kailangan may figures, kailangan supported, and duly protected naman, no? Kaya wag tayong basta-basta magsabi na hindi tayo subject sa VAT kasi generally subject tayo sa VAT or other taxes, income taxes, no? Unless you are expressly stated sa batas na hindi tayo subject sa tax. And paano tayo ma-exempt sa tax? Any ideas kung paano tayo ma-exempt sa tax? Kahit anong tax? Kapag ka nailagay ka sa batas. At paano ka may ilalagay sa batas? Kapag ka ipinasa ng Kongreso, ipinasa ng Senado at pinirmahan ng Pangulo. So, meron po bang batas na nag-exempt sa online sellers na hindi sila magbayad ng buwis? Wala po. Therefore, subject sa buwis. No? Sad but true. Pero syempre, tatandaan natin na meron tayong safeguards para protektahan ang interest ng maliliit na negosyante. Okay, so yun, no? GSP, gross selling price, sale of goods or properties. GR, gross receipts, sale of services. No? Now, gusto ko lang explain sa inyo, no? I-add ko lang rin ito, the entire spectrum ng value added tax. On one side, you have the input. Ito yung mga binili mo. Output, ito yung mga binenta mo, 'di ba? Sabi nga natin kung ano, mas malaki yung output VAT mo kaysa sa input mo, yung sobra nun yung babayaran mo as VAT payable. Nung nag-aaral ako, nalilito kasi ako eh. Bibili ako ng produkto. Okay? Bibili ako ng produkto. Ibebenta ko yon. Kung ano yung mga kakakibat na VAT na yun, pagbabanggain ko yun. Pero I want you to know, class, no? Hindi natatali sa pagbili ng produkto at pagbenta ng produkto ang VAT. Okay? Kasi, though ang input pwedeng isa lang yan, etong input marami yan. Okay? Sir, what do you mean marami? Halimbawa, isa kang merchandising business. Ito yun Halimbawa, ito yung goods mo. Hindi lang yun yung input mo. Okay? Marami ka pang input. Sir, example. Halimbawa, nagre-renta ka lang. Yung rent mo, if subject siya sa VAT, kasama yun sa input mo. Okay? Kapag ka bumili ka ng office supplies mo, halimbawa, bumili ka ng office supplies mo, yung input VAT na yun, kasama yun. Okay? Kapag ka bumili ka ng equipments mo, no? Equipments, kasama yun. At lahat ng iba pang purchases mo na may VAT, isasama mo yun dito. At lahat po ng ito, okay, yun yung i-charge mo lang or i-offset mo lang dito sa nag-iisang ito. Okay? Sir, talaga, sa dami nito, sobra pa rin yung output sa input. Tandaan mo, yung sinabi ko sa iyo kanina, di ba? Bakit ka magninegosyo kung ang sale mo is mas maliit pa dun sa ginastos mo? Kaya nga doon sa GSP, di ba, meron tayong cost of production na isinama. Doon sa GSP, meron din tayong isinama na other operating expense directly attributed to product line. Kasi lahat yon i-incorporate mo doon sa selling price mo. Okay? Doon sa presyo ng produkto mo o serbisyo mo. Lahat ng ito, incorporated doon. Okay? Kaya, baka isipin mo kasi na hanggang ngayon na kung merchandising ka, bumili ka ng goods, kung ano yung input nun, yun yung i-offset mo sa output pagka binenta mo na. Hindi. Isasama mo pa rin yung ibang mga binili mo, purchases mo na subject to VAT. Basta tatandaan mo, TNB, in the course of trade or business. Basta this is in the course of trade or business, kasama yan dyan.
Now, baka nagtataka ka, sir, equipment? Sige, lagay na rin natin dito land, building. Sir, million yan Baka nga billion pa. Sobra-sobra naman yung input mo sa output. Kasi meron tayong specific rules doon, no? Pagka meron ka mga purchases na sobrang lalaki ng amounts, no? Tulad ng lands, no? Meron real properties, meron tayong specific discussion para doon na i-discuss natin sa mga separate videos. Okay? May special treatment doon. Basta for now, lagi mong tatandaan na hindi lang yung goods na binebenta mo yung pang-input mo, kundi lahat pa nung yung purchases na incidental doon sa yung conduct of business in your trader business. Maliwanag tayo doon For the next discussion, magbibigay na tayo ng example. Okay, sa input and output VAT. So, this sums up this discussion and see you on the next discussion.